What's up mga bay? For today's video is naatay gi-participate na usa ka free river cruise na gihagayon diri sa Butuan. Isa ka aktibidad sa Butuan City para sa ulog sa Balangay Festival. And this activity is libre para sa tanang Butuanon. Ug para pud nato masayaran ang istorya sa matag heritage na atoa karong bisitahon. Ug wa nay duha-duha pa, atoan ang sudat ang atong river cruise. May I request all of you to please wear po muna tayo ng life vest as our safety protocol po para sa lahat. Ug mao dinhi si Ma'am Joy ang ato ang tour guide sa karon nga activity. And she the one who explain all the heritage na ato ang maagian. Ug diri is safety first at kay wear a life jacket kay mao ni ang peace and order sa Philippine Coast Guard. Ug naapod sila diri sa amo ang nagbantay for safety sa mga participants. Ug isa man ko ka participants maong suot puta para dili ta sitahon. All right. Okay, so good morning everyone. Taga Butuan ba tanan? Yes. Tanan walay na sagol nga lain. Okay, since taga Butuan matang tanan. Hindi po tayo. Importante yun, no? Importante kaayong nga naatay knowledge with regards to our mga kanang sa heritage na to, right? Especially ang atong balangay. So that's why nag-conduct ni siya sa ka-activity ngayong ani to fully appreciate, no, ang atong balangay and at the same time ang atong the presence sa atong river cruise, ang atong Balangay River Cruise. Okay? So, good morning everyone. My name is Joy. Julio Cesar Antimaro. Pwede na pa niyo tawag Joy ha, para dali na lang. And I am your tour guide this morning. Okay, so Magsaysay Bridge is named after si Ramon P. Magsaysay, no, ang atong late former president sa Philippines. But unfortunately, wala na siya naka-inaugurate ani since nag-plane crash na siya. So ang nag-inaugurate na ani atong May 19, 1953 si ang nisunod ng president si Carlos P. Garcia. So at this area, no, makita na to on your left side. Makita na unsa man na diha nga building. Mao na ang gitawag nato nga, that's the PPA or the Philippine Ports Authority. Even until now, they serve the Butuanon people sa pag-serve gihapon nila sa ilang port, no? Long before, ang kana nga area diha, according to my grandparents, ginahimo na nilang pantalan, biyahe, passenger vessel, and kanang mga cargo vessel sa unang nga panahon. No? Biyahe from Manila to Cebu to Bohol, diri ana mo anhi ang mga barko sa una. So meaning to say, lalom ang atong Agusan River. And by the way, Agusan River is the third longest river in the Philippines. No, para makabalutaan na. First is Cagayan River ng Cagayan Valley. Pangalawa ang Mindanao. Duha sa Mindanao, the second and the third. Rio Grande ng Cotabato, and the third one is Agusan ng Butuan and Agusan, no, sa ato ang Agusan del Sur. But this is the first navigable river, no, kay moabot gini siya ngadto padulong sa upstream going to Davao. Gitawag siya as the first navigable river in the Philippines. Okay? Okay, so ang atong PPA still operating paghihapon karon, most especially ang atong mga kaigsuunan nga biyahe going to the municipality of Magallanes. Very good. So they've been using kana diha daking area gihapon nila, and even ang atong mga like the Office of the City Tourism ginagamit gihapon nila diri nga activity area para sa Abaya. Okay, at this part sa atong Agusan River, sa inyong right side, you can observe nga daghang kay tag mga kahoy or troso. Okay, that's why ang Butuan gitawag ni siya as Timber City of the South. Then, na-proceed ni siya ngadto sa premier historic destination. But right now, gina-promote na gid siya nga mahimo na siyang home of the Balangay. No? Because of the excavation, the discovery of our Balangay. Okay, kini siya. Ang name ani nga company is Richmond, no? Ang owner ani niya magtiayon nga mga taga
Korea, mga Korean kuan nga mga nationalities. No, but their children diri ana nila gipaskwela, no, diha sa may Rainbow of Angels, okay? So ang mga allowed lang nga mga troso kasi matingala mo nga murag basig kita ang source sa ko ano sa kanang reason sa illegal logging or sa flooding, ang allowed lang are those mga kaning for lumber, no, sa production sa paghimo og mga plywood, no, gitawag na siya og palkata. Okay, so kana lang siya ang gi-allow sa government nga pwede ihimuon into business. Okay, ang finished product ani niya mga palkata gihapon. Some of sa mga kahoy ginahimo gyapon siyang paper, no, like sa pick-up ngadto sa Surigao Sur sa Bislig, pero nag-shutdown naman ang ilang company ngadto. And another also, ginagamit ka po ng kahoy sa mga posporo. Like the name Emmy, diya sa may sa munisipyo sa Magallanes, ang tag-iya anak niya si former Senator Enrile. Okay? And that area also, kana siya, pantalan po na siya sa San Miguel nga company. Okay, so ang ilang mga stocks diha apod siya. So grabe gid ay kagamit ang atong Agusan River, no? Okay, try to observe diri sa inyong left side. Makakita tag mga vessels, no? Okay, kana sila nga mga vessels are mga under repair na sila. Okay, so that's the best indication. Dry dock. Yes, dry dock na sila, no? Ang best indication na siya nga ang atong Agusan River ginagamit gid siya sa unang panahon with the passenger vessel ug katong mga cargo vessel. So that area kada nga area karon nato diri, okay, somewhere in Obrero, no, unahan sa kining Escanio, unahan sa Escanio. Kana nga area gihimo na siya nga dry dock sa atong mga large vessels, no? As far as Batangas, diri na sila nagapa-repair sa atoa. Okay, so meaning to say, naaday tay mga naaday area nato diri nga kabalo mo repair og mga large nga vessels. And do you know how much will it cost, no, sa pagpa-repair lang nato daan? It cost million na siya kung mahuman gina nimo entire gid ang tanan nga able na nga makabiyahe ang usa ka dako nga vessel. Okay, so as Butuanon, proud ko ta nga at least na po diri way pod nga naapoy livelihood ang mga tao nato, no, mga kaubanan nato nga mga taga Butuan. Okay, so let's proceed now. Kana ta diri sa atong left side. So kana siya nga area diha is ang owner ana niya is ang Equiparco. Okay, so for those mga materials nila nga needed nga pwede isakay sa barge tapos gamiton ang water ang atong Agusan River. Padulong na siya ngadto sa dagat sa Masaw. Okay, so kini nga kanang color blue that represents also the color of the company. Okay, so ang tag-iyana niya ang taga Equiparco nga construction company. So, we will proceed now to Pagatpatan para mas makita nato tong dako-dako nga sapyaw. Okay? Okay, so welcome, ladies and gentlemen, Barangay Pagatpatan. Okay, so this is the last barangay. Ngadto na going to the Masaw, okay, or ang dagat sa Masaw, no? Magmi-meet na ang duha ka klase nga water, the salt water and the brackish water. Mo ni ang atong river. And very important to know para sa ato as Butuanon nga naatay presence of the sapyaw. Ang tawag ani niya ay sapyaw. Okay, para makabaluta ha. Sapyaw. This is the old way of fishing method nga ginagamit sa mga Butuanon long before and even until now. Kabantay mo sa ilang gigamit na sila fishnet. I-submerge na nila ang fishnet nito sa ilalom sa tubig, and there are many kinds of mga fishes or any other nga mga inhabitant ani nga river pwede na nila makuha. So dili lang siya isda. Ang akong ganahan diha is katong baki, no? Baki, dili frog ha. Baki is a kind of shrimp nga puti nga pwede na to makuha sa river. Okay, so
Ginagamit niya sa unang panahon pa, no? Old way fishing method ng mga Butuanon, even until now. They believe nga, kung kinilang buhaton, they can catch more fish, no? Kanang effective o efficient way siya ba sa pagkuha sa mga isda. So, along the ano, sa riverside, labi na diri sa may Pagatpatan area, makakita mo nga daghan og mga ginagamit nga sa piyaw. Okay? So, sa unang panahon o karon naagi hapon ang presence of Satyaw. So, these are the mga ginabuhat sa mga Butuanon people sa unang panahon and even until karon. Balite. Picos benjamina ang iyang scientific name. Okay, this is being considered as the first Catholic church in Tar, Mindanao. Built by the Recollect missionaries. That's belongs to the early 16th century. So niabot si Magellan diri 1521. So that's early 16th century. So on that the same early century, upod ang pagtukod ani niya. Consecrated by Father Valerio de Ledesma, September 8, 1590. Bluetooth mode. So aside from that, you will also be entertained by our dancers, no? Mga nagsayaw og mga ethnic, and at the same time naatay palagsing making. So Butuanon delicacy. Okay, so unique na siya sa ato ha, wala na sa uban because we are using the unaw flour or the sago flour na siya ang tawag ana. Okay. Muna na yung palagsing. Ako i-try sa kalamit. Lami siya lamit. Okay, so lahat po pwede kumuha para meron tayong group picture kasama yung ating hinawakang palagsing. Lami Kaya ka. ito i-address na may And this is the last destination. And this is the replica of Balanghay boat, and the name this boat is Raya Kulambo. Muna siya ang boat nga niya nakaabot og China. And that's all for this river cruise activity and the Butuan heritage.